Tinatanong po mga kababayan, itong si former VP Leni kung siya po ba ay tatakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin ito, nakita nating balita. Galing po sa Filipino Star ngayon, digital. Sabi po dito, hindi ko pa din sigurado. Sagot ni Leni Robredo. Iyan ang naging sagot ni Naga City Mayor Leni Robredo matapos matanong patungkol sa kung siya ay tatakbo sa national election. Yung mga nagsasabi, please come back sa national. Tanong ni Bernadette Sembrano dito po kay former VP Leni. Ang sagot daw ni former VP Leni, mga kababayan, hindi ko muna pinapansin kasi ayoko ma-distract ako from what I'm doing now. Ang obligasyon ko, first and foremost, Naga. Sagot po ni Robredo. But for sure, tatakbo ka ulit? Tanong ulit muli sa kanya nitong si Bernadette. Ngayon mga kababayan, sagot ulit ni former VP Leni, hindi ko pa din sigurado. Hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Whatever the road takes me, sagot ng Naga City Mayor. Pero ang importante sa akin, with the mandate given to me, aayusin ko, dagdag pa niya. O biruin nyo, ilang beses tinatanong itong si former VP Leni kung ito ba ay tatakbo sa pagka-presidente mga kababayan, pero mas inuuna po niya yung trabaho po niya bilang mayor ng Naga City. Hindi katulad ni Sara Duterte na malayo pang eleksyon mga kababayan, pero naghahangad na agad na maging presidente. Di ba? Naghahangad na agad at nangangampanya na agad ng napakaaga. Di ba? Napakalaki ng pagkakaiba. At siguro mga kababayan, kung hindi si PBBM ang presidente natin ngayon, at tatanungin nyo si PBBM kung siya ba ay may balak tumakbo sa 2028 national election, halimbawa, ang isasagot din ni PBBM, pihadaw mga kababayan, ganito rin po eh. Kasi nga, mas importante kay PBBM yung trabaho. Trabaho muna bago politika. Eh samantalang si Sara Duterte, siguro napansin niya mga kababayan na yung mga makakatunggali niya sa 2028 national election, eh hindi pa nagpaparamdam kung tatakbo or hindi mga kababayan at inuuna yung trabaho. Kaya ganito po yung naging sagot mga kababayan nitong si Sara Duterte nung natanong po siya kung siya po ba ay may balak talagang magtuloy-tuloy sa issue ng politika. At ngayon mga kababayan, ito po yung naging sagot niya. Hindi ko prioridad ang politika. Nakatutok ako sa pagsiservisyo daw sa bayan. Kailan ba natin nakita o kailan nyo ba nakita na si Sara Duterte nagtrabaho ng maayos at yung tinrabaho niya ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin? Di po ba? Anyway, ito mga kababayan, panoorin nyo. 2028 presidential elections. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko kayo pinagpa-plan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iisip ko ngayon. Ma'am, qualification. At saka mga kababayan, ito, isipin nyo kung mapapansin nyo, di ba sinasabi ng mga taga-suporta po ni Sara Duterte at yung mga kaalyado po niya na nasa krisis daw po ang Pilipinas ngayon. Naandyan dyan yung mataas na presyo ng petrolyo, ng langis mga kababayan, at ng mga kerosene, ng mga LPG. Ngayon mga kababayan, sinasabi nila bakit daw inuuna yung impeachment, bakit daw hindi unahin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa tingin nyo ba, ito mga kababayan kung ititigil ba ng Kamara yung impeachment, mababago ba yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Mababago ba yung presyo mga kababayan? Mapipigilan ba yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng petrolyo? Lalo na't ang dahilan ng pagtaas niyan ay yung gerang nagaganap sa pagitan po ng Iran at saka po ng Amerika. Alam nyo, hindi ko nga maintindihan kung bakit sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na kapag itinigil yung impeachment mga kababayan at inuna yung mga pangunahing bilihin, yun ang pagpukusan, yun ang pagtuunan ng pansin at baka daw mapapababa. Maliwanag naman mga kababayan na kapag mataas ang presyo ng petrolyo, ng gasolina, yan po ay dala din ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Kaya nga ang ginagawa ng ating mahal na presidente, kinakausap yung mga manufacturer para nang sa ganon, wag muna magtaas sa loob ng 1 buwan hanggang 2 buwan. At buti na nga lang yung iba na nakakausap ng ating mahal na presidente o yung mga manufacturer na nakausap ni PBBM, pinagbibigyan po ang kahilingan ng ating mahal na presidente. So ang point dito mga kababayan, walang mababago. Kung sakali na halimbawa itigil yung impeachment at pagtuunan ng pansin yung mga nangyayaring issue dito sa ating bansa, wala ding mababago mga kababayan. Ang mawawala lang talaga yung pananagutan. Di po ba? At yung presyo ng petrolyo, ganun pa rin, pataas pa rin. Dahil nga sa nagaganap na krisis dito po sa ating bansa at wala pong kasalanan dyan
ang ating pamahalaan. Lalo na ang ating mahal na presidente. At lalo na, hindi dahilan yan para itigil mga kababayan or hindi nakakaapekto yung usapin ng impeachment dyan. Di po ba? Kaya walang sapat na rason o dahilan para itigil yung impeachment. Kasi nga kung ititigil yung impeachment, walang mababago. Ganun pa rin mga kababayan, ang mawawala lang, pananagutan lang talaga. Anyway, tuloy pa natin. Group of lawyers yesterday before invited sa institution habang sila sa nag-consult pa sila sa inyo mga comment po. Or hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso. Yan tama si Alcy Gabriel, hindi pwedeng habang iniibsa ng pagtaas ng gasolina ay hahayaan na lamang na malaya ang mga kurap. Tama! Kaya nga ang point natin dito mga kababayan, ituloy-tuloy yung impeachment at wag tigilan itong si Sara Duterte. Ganon din mga kababayan yung issue ng maanumalyang flood control. Lahat ng mga sangkot doon dapat managot. Uso ng proseso ng next question. Real election naman. Pagtatrabaho daw inuuna. Election related. Election related. Aside doon sa apat na sinabi mo na may kumausap na tayo na maging Senate slate, nadagdagan mga partido na ba na lumasok? O sa ngayon, hindi ko muna iniisip, although nag-declare na ako ng aking kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko pa yun pinagpa-plan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. Kami, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong-tulong na nag-iisip paano katulong sa taong bayan. Last question, mamaya. Ibig sabihin, sinasabi ni Sara Duterte dito na kahit nagpahayag daw siya ng kanyang kandidatura, hindi niya na daw iniisip yon kasi nga, ang prioridad daw po niya ngayon mga kababayan at nakatutok daw po siya ngayon sa pagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino daw po natin. Ang tanong, ano ba ang nagawa ni Sara Duterte? Ano ba ang serbisyo na ginagawa ng ating Vice President? Di po ba na nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin? Kasi pag tinanong nyo yung mga DDSit, ang malimit lang naman nilang isagot. Yung libreng sakay, yun lang mga kababayan. Ang alam nila na nagawa ni Sara Duterte, wala nang iba pa. VP, Yes. VP, yung presensya ng mga kinakumis. Ma'am, wait lang, ma'am. Ma'am, kanang imuhang angle din na, ma'am, ba? Ako, ba? Bullshit ang nakita. Christine! Sabi na lang, matipan ko. Ang hiwa sa live production sa ako, tawag ano? Okay, go. VP, yung presence niya po siya. Sabi ko ito, highlights na. Days na nagpagkanay. Nga Roswin Isidro yung libreng sakay, proyekto ng gobyerno yan. Kaya nga di ba ng government? Di ba kinakanila nila? Sinasabi, pinapalabas nila kay Sara Duterte daw yun. Kaya nga, sige, pagbigyan natin, na-claim ni Sara Duterte na kanya yon. Yun lang ba nagawa ng ating Vice President? Sa tagal niya nakaupo dyan sa posisyon bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Yun lang ba ang maipagmamalaki nila? Kung yun lang pala nagagawa ng ating Vice President na kahit sino naman ay pwedeng gawin yan, di ba parang napaka-immature naman? Yan din ang naisip ko kanina, no? We welcome everyone to the celebration of Araw ng Davao. Tapos palalabasin mga kababayan ng mga DDSit nitong si Rowena Guanzon na wala daw ligasiya si Presidente. Sa madalit salita, walang ligasiya na tatatak sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin at wala daw pong nagagawa. Yun yung gustong palabasin dito. Pero maliwanag po talaga dyan mga kababayan.
Ang tunay po talaga na walang nagagawa ay yung ating Vice President na si Sara Duterte. Kasi isipin niyo po mabuti mga kababayan ha, si Sara Duterte tagal na nakaupo bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pero wala po siyang nagagawa sa kabila ng mga malalaking pondo na nakuha po niya noong mga nagdaang taon. Diba? Lalo na nung siya ang sekretary ng DepEd. Kita nyo ba ginawa niya sa DepEd? Binalahura niya ang departamento ng DepEd. Diba? Samot-saring nakawan ang ginawa po nila doon. Kaya nga ako sa totoo lang mga kababayan, kung yung DepEd nga ay hindi niya kinaya, paano pa kaya ang bansang Pilipinas kung siya na ang presidente? Halimbawa lang naman, paano niya itataguyod ang Pilipinas kung yung DepEd hindi niya nagawang itaguyod nung siya ang sekretary. Di po ba? Anyway, eto pakinggan natin yung kay Rowena Guanzo naman. So may ligasiya. Unsa pa daw iyang ligasiya? O siya ningon, unsa iyang ligasiya? Attorney naman siya po ni PBBM na nabalangka siya, grabing pangangamba kung dili daw, kung lahi na daw ang administration, di pa padayon yung ligasiya. Any comment on? So may ligasiya. Unsa pa daw iyang ligasiya? O siya ningon, unsa iyang ligasiya? Katong bridge dito sa Davao, iyatong ligasiya. So may ligasiya niya. The biggest looting of taxpayers' money happened under his administration. That's the legacy that he will leave us and we will never forget. Sa tatay niya, martial law, never forget. Dito, never forget the maleta. Maletang wala pang sapat na patunay kung may katotohanan ba. I am not hopeful. Even Secretary Monsod said, I'm not optimistic under his administration that we can recover economically. They're talking about 2 years. This is Professor Monsod. Dr. Monsod, may professor in calculus, economic. Calculus na, economics pala. Nagdugo na akong ilong, nagdugo pagid akong talinga. Nakapasar po dinoon ko. Nakita niya ako sa Malacanang NEDA secretary siya. Professor Monsod, I was your student. I'm mayor of Cadiz now. Really? Oh, well, you don't remember me because every time you were present, I was absent. She is not hopeful because the people around Bongbong are incompetent. Paano mo nasabing incompetent si PBBM? Sa dami na nagawa ng ating mahal na presidente. Alam niyo mga kababayan, na ito para sa akin ang isa sa pinakatumatak sa akin na nagawa ng ating mahal na presidente bukod doon sa pamimigay ng lupa sa mga kababayang magsasaka po natin, yung solar powered pump irrigation mga kababayan. Diba yung ginagamitan ng solar na kung saan malaking bagay po yun sa mga kababayan po nating magsasaka. Talagang hindi na kailangang bumili pa ng gasolina, ng krudo para lamang po patakbuhin yung irrigation ng kanilang sakahan. Doon pa lang sa solar mga kababayan, talagang malaking tipid na po yun sa mga kababayan po nating magsasaka. Yun yung isa sa talagang pinaka maganda at pinaka nagustuhan ko sa proyekto ng ating pamahalaan ngayon. Ako ang hagit karon, BBM resign na ka. Karon na. Karon na, game over na. Mag-transition na. Kasi nga, Yes, any honor. bakit nila ipinupush na mag-resign agad si PBBM? Bakit nila pilit pinapababa si Presidente? Kasi alam nila mga kababayan sa sarili nila na malabo pong manalo si Sara Duterte sa darating na 2028 national election. Kasi habang tumatagal ng tumatagal, nakikita ng taong bayan ng totoong kulay ni Vice President. Diba? Habang tumatagal ng tumatagal, marami po sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga kabataan, na babago pa lamang buboto, nakikita nila mga kababayan kung gaano ka-incompetent ito pong ating mahal na Vice Presidente. Di po ba? Kung gaano ka-incompetent itong napakagaling nating Vice Presidente. Di ba? Kung gaano ka-inutil ito. Di ba? Biruin nyo mga kababayan, nakikita ng mga kabataan na hindi talaga pwedeng maging presidente si Sara. Anyway, tuloy pa natin. Honor left, if he has any honor left, if he has any love for his people left, he should resign now. Let's have a transition. Ganahan na si Atty. Guanzoy, kay ganahan na siya magkabinete. Hoy, ganahan na taon ko maghampang-hampang sa akong mga iro. Di na ko ninyo tagayag trabaho diya. Kay whatever work I will do in the next 2 years, I will fail. We will all fail. Why? Because we have a deficit. Pero we will succeed. Kung take over ngayon si Sara Duterte, nga wala korupsyon. Ano na yung mga gobyerno? Hindi na bala ka mo mag-aircon. Mag-aircon pa man mo. Abrihin na ng tanan na. Tapos wala na travel ka mo tanan. Why travel? Why aircon? Ambulansya lang ang dagan-lagan. By extraordinary expense. Wala meeting funds. Sa una si Digong, kaon magsuman dito. Hindi, kasi nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, bibihira lang yung mga bansang pwede niyang puntahan Dilitson. Kasi 'di ba kung matatandaan nyo, inaway niya yung ibang mga bansa na posible sana siyang mag-state visit pa kababayan doon. Kaso ang problema,
'Di ba pinag-aaway nga ni Duterte kaya ilan lang yung mga bansa na talagang kasundo niya noong mga panahon na yon. Man sila. Sabi ko nga tayo, sasabihin niya mag-inot-inot, edi mag-inot-inot siya. Wala na tayong magawa nito. We have a crisis. We have a crisis. I suggest BBM resigns and prepare a transition government. Ganito mga kababayan naman yung tanong ko dito kay Rowena Guanzon. Sa tingin nyo kapag ba nag-resign si Presidente at naging Presidente si Sara Duterte, may magagawa ba siya sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Diba masusolusyonan ba niya yung pagtaas ng presyo ng petrolyo mga kababayan? Diba masusolusyon niya ba o magagawa niya ba ng paraan yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin? Ganung nung siya nasa sa DepEd, ano ba ginawa niya? Diba nangulimbat ng pera ng mga kababayan Pilipino po natin? Kaya nga mga kababayan sa puntong ito na nasa krisis po ang ating bansa dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, alam nyo mga kababayan, wala pong magandang maidudulot yung mga binabalak na mga ito na patalsikin ang ating mahal na presidente. Di po ba? Walang magandang maidudulot ang kagustuhan ng mga ito. Kasi lalo lang titindi yung krisis mga kababayan pag si Sara Duterte ang napaupong presidente. Kasi bukod sa walang alam nyo naman na puro luho lang yung alam ng ating Vice President. Di po ba? Puro travel lang, puro pag-aaksaya lang ang ginagawa ng ating Vice Presidente. So wala pong mababago. Kaya nga hindi solusyon ang pagpapatalsik ng nakaupong presidente na nagtatrabaho. Ang solusyon talaga dyan mga kababayan manahimik yung mga kurap o dating kurap na ngayon ay nag-iingay kasi walang mapakinabangan. Kasi nahuhuli yung kanilang ginagawang pangungulimbat. Diba? Alam niyo, walang masama maging krisis ng ating pamahalaan. Walang masama maging criticize o mag-criticize sa ating pamahalaan. Ang masama, kapag ka nag-criticize ka, wala kang ebidensya o mali yung sinasabi mo. Yun yung masama. Mga kababayan, kaya nga para sa akin, kaya gusto ng mga ito na paupuin agad si Sara Duterte kasi alam nila, sa sarili nila, na pag tumakbo si Sara Duterte sa 2028, malabo po talagang manalo. Si Vice President Sara Duterte, lalo na kung makakalaban niya pa ay si Leni Robredo o kaya si Senator Risa Ontiveros o kaya itong si Rapi Tulfo. Diba mga kababayan? Talagang laglag itong si Sara kasi wala naman talaga siyang boto na makukuha mga kababayan sa mga Marcos loyalists. Wala siyang boto makukuha sa mga Marcos loyalists. Sa mga Pinklawan, kanya pa iboto yung si Sara Duterte. Diba yung mga Dilawan, kanya pa rin iboto si Sara Duterte. Diba? Walang boto. Si Vice President Sara Duterte, maniwala kayo mga kababayan. Kaya malabo po talaga na manalo yan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa kaplastikan po na ito mga kababayan ni Rowena Guanzon na talagang halatado naman nakainsuka. Ano po, tsaka nitong si Sara Duterte na hindi daw iniintindi ang politika pero maagang nag-announce na tatakbo sa pagkapangulo. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan.